Okay, mapagpalang araw po ano. Minsan pa, ito na naman po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Pasensya na po, hindi ako wala akong video ng Sabado at ngayong araw ng Linggo. Pasensya na sa mga sumusubaybay sa aking video patungkol sa salita ng Panginoon Diyos. Ano po? Kasi nga po, kahapon nakaranas po ako ng matinding pagkahilo at nagsusuka ako. Kaya nung party nga po na po, pumunta na po ako sa doktor, nagpasama ako sa aking anak upang ma-check up na. Bakit yung hilo ko tuloy-tuloy, halos, kumbaga malakas po ang katawan ko pero ang hilo, igugupo ka ng hilo eh. Kaya lagi ako nagsusuka. Ganun pa man, hanggang ngayon, ito, ang maganda naman, nagkaroon ng magandang resulta. Ibig sabihin, unti-unti na pong nanonumbalik yung lakas ko. Talagang kahapon, lugmok talaga ako eh. Hanggang gabi na lang po, matutulog na lang ako. Hindi ako makatulog. Na parang balisang-balisa ako na hindi ko maintindihan. At hanggang ngayon, kaninang umaga, yun nga po, medyo meron pa rin konting ano. Pero biyaya naman ng Panginoon Diyos. Unti-unti pinababalik ng Diyos ang aking lakas. Ang naninibago lang ako, basta kumain ako ng konti, nabubusog na ako. Sa bagay, maganda ito eh. Para medyo sumeksi ng bangya. Ano? Sige po, pagpasensya nyo kayong mga taga-subaybay ng Bible study o street Bible study o anumang Bible study o sa iba't ibang mga barangay dito sa Tondo. Yun po ang dahilan ano. Kaya pasensya na po. Pero ngayon magbibideo ako. Siyempre dito na lang po sa bahay. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral ng Ebanghelyo, tayo muna ay panandaliang lalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siya po ang tumulong at gumabay sa atin magpaunawa ng kanyang mga sulat. Salamat po Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa oras ng ito upang kami po matuto, buksan ang puso't isip ng bawat isa. Ganon din po ang mga manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong gamit ko pong Biblia, Poemen, ayan o, Poemen. Biblia ng mga pastor, ayan nakalagay o. Ang Bibliang ito po ay binubuo ng 13 pangalan ng simbahan, iba't ibang simbahan, naka-indicate po ang kanilang mga pangalan. No? Ito pa. Ngayon, ibig sabihin, siyempre iba-iba naman po ang kaisipan ng mga pastor na yan na nakasulat ang pangalan at pati ang kanilang church o simbahan. Pero ibig sabihin, itong Bible na hawak ko, lahat sila sumasangayon dito. Kung hindi, bakit nandyan ang pangalan nila, di po ba? Okay. Tignan po natin ang Biblia at tignan natin yung nagaganap sa ating bansang Pilipinas. Alam nyo naman siguro kung ano yung mabentang balita ngayon. Walang iba yung kundi yung mga flood control project. Sino po bang nagpa-project sa mga yan? Siyempre, senador. Siyempre, kongresista. Sila po yung pwedeng halimbawa, may lumapit sa kanila. O senador, kongresista, pwede po bang ipagawa ninyo ang aming tulay? Siyempre, anong gagawin ng mambabatas ngayon? Mag-i-insert siya ng pondo para doon sa project. Yan, ganun po ang trabaho nila, no? Bukod sa gumagawa sila ng batas, sila rin po yung mga proponent.
nag-insert. Yun nga sinasabi nila, baka may singit-singit dyan. Kaya ngayon, sabi ng mga si Tito Sen, dating Senate President, kailangan alam kung sino ang mga politikos na nag-i-insert ng budget. Yan. Kasi, kumbaga nakagawa na yung budget. Pagdating sa Senado, ayan, yung insertion. Yon. Insertion. Kumbaga nakagawa na, galing na sa lower house, pag-akyat sa itaas, may mag-i-insert na naman. Ibig sabihin, mayroong project. Okay? Ang sabi po ng Biblia, dito sa Mateo Genesis, chapter 6, 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang nasa isip nito. Ayun, nakita na ng Diyos. Bakit? Meron bang may tatago sa Diyos? Diyos ang gumawa ng tao. Natural, lahat ng meron ka. Laman ng puso mo, isip mo, yung mga plano mo. Ayan, alam na, hindi mo naman pwedeng itanggi yan. Diyos yan Almighty God nga Sige, pagdating sa 11, sabi niya rito ay, meron pa pong nakalagay dito no? Ito. Tingnan lang natin Ito. Sa verse 12, Genesis 6:12 naman, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamahan ang lahat ng tao. Lahat ng tao ang nakita ng Diyos sa panahon na yan, marami na rin tao noon. Kahit sabihin yung sa Genesis pa lang yan. Pag sinabing marami, hindi na po nabibilang yan. Kagaya ng iba, sindami ng buhangin. Bibilangin mo ba yun? Hindi na. Yan. Tignan naman natin ang ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay nangangaral sa ibabaw ng lupa. Nung isinugo ng Diyos at siya ay nangaral. Ano naman ang sinabi niya dito sa isang sulat niya? Tignan naman natin ang sabi niya. Ito. Okay. Ito. Okay. Dito ang title nito sa Marcos chapter 7, ang nagpaparumi sa tao. Ito, sa verse 20, at sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. 21, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makyapid, magnakaw at pumatay. 22, mangalon niya, magimbot, gumawa ng kasamahan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. 23, ang lahat ng masasama bagay nito ay nanggaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ayun. Binanggit po ng isa-isa ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Ano yung isang nakalagay dito? Napansin ko. Magnanakaw. Ano pa? Ito po sandali yung lumalabas sa bibig yun bibig mo, yung bibig mo. Tsaka yung nakita ng Diyos sa puso ng tao. Kasi wala naman tayong, ito nakalagay, sapagkat sa loob ng puso, puso ng tao. Ano nakalagay doon?
O magnakaw. Ano pa? Pandaraya. Yan. Simulan pagkatapos kumain ng isang Yan, watabi. pandaraya. Alam nyo sa yung sinabi ko nga pong yan ang ano ngayon, in. Ano na sabi? Nagsalita po si Senator Ping Lacson ang sabi niya, merong kongresista, merong senador. Nung magsalita po siya sa Senado sa plenary, may tumayong mga senador. Una si Joel Villanueva, si Bongo. Si Villanueva naman, wala akong kinalaman dyan. Si Bongo, hindi ako nakinabang dyan. Kasi yung mga kamag-anak niya, tatay niya, brother niya, nakinabang ng kontrata sa Davao nung mayor pa si Duterte. Bawal pala yun. Na yung nasa private, hindi ka pwede palang sumausaw sa ganyan. Si Chicha Escudero naman tumanggap ng 30 million mula sa isang kontraktor sa DPWH. So, lumilitaw po ngayon, sabi ng Biblia, masama ang tao. Kaya nga sabi sa Biblia, walang matwid, wala kahit isa. Ano po, sabi naman ni Apostol Pablo naman, si Pablo naman, sa Roma, anong sabi niya? Sa 5:12, ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Ang tinutukoy po si Adan. Kasi nung araw po, nung creation, ang unang inilikha ng Diyos ay si Adan. So, ang kausap lang ng Diyos si Adan. Tandaan nyo, hindi po si Eva. Nung nakita ng Diyos na walang kahawig ang si Adan, na kanyang makakapares kasi ayaw pang magkasama niya. Ginawa ng Diyos na kasama. At ito po yung asawa niya, si Eva. So, yung tadyang ni Adan, nang pinatulog siya ng Diyos, kumuha siya ng tadyang at ginawa pong babae. At tinabi sa kanya, nung magising itong si Adan, ang sabi niya, ito ang asawa ko, laman at buto ko. Sabi niya kay Eva. At ang pangalan niya Eva, ibig sabihin, sa kanya nagmulahan tao. Okay? Ngayon, nung tuksuin ni Satanas si Eva, imbis na si Adan nakikinig sa Diyos, ang nangyari, nakinig kay Eva. So si Eva, sino pinakinggan niya? Imbis na si Adan, ang pinakinggan niya si Satanas. Pagkatapos ang ginawa ni Eva, pinakain doon sa prutas si Adan. Kaya nahulog sila sa kasalanan. Kasi nga sinunod ni Adan ay si Eva. Na sinabi ni Eva, oh darling, kainin mo naman ito. Masarap, sabi niya. Nung kinain niya, namulat ang kanilang kaisipan o kanilang mata na sila ay kapwa hubad. Kaya nangyari, nagtapi silang mga dahon. Kaya nung dumating ang Diyos, ang sabi niya, sabi ng Diyos kay Adan, oh bakit ka nagtatago? Yan, nagtago siya. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng mali siya. Kasi nakahubad siya. Anong sabi naman ni Adan? Ito po kasing, yan, asawa ko, nadali ako. Yan. Nadali ako. Kaya yan, nangyari, pinarusahan sila ng Diyos. Ibig lang sabihin, ang kasalanan ay may parusa. Si Adan at Eva pinarusahan nung sabi ng Diyos, lumayas kayo dito sa Garden of Eden. At ang Garden of Eden, nilagyan naman ng samurai na umiikot ng Diyos para hindi na sila makabalik. At ang sabi ng Diyos kay Adan, mula ngayon, ang iyong kakainin ay magmumula na sa
lupa. Kaya magbungkal ka ng lupa, magtanim ka para ka kumain. Sa dugot pawis mo, magmumula ang iyong kakainin. Dati kasi, sagana ang pagkain sa Garden of Eden. Kanya lang na, yung kung alin pa yung pinagbawal ng Diyos, ang pinakialaman ni Eva. At nadamay si Adan. Kasi, tinukso sila ni Satanas. Yan. So, ngayon, ang sabi ng Diyos, nakita niyang masama ang tao. Yun. Di ba naging masama si Adan? Opo, at si Eva, naging masama sila. Kasi yung utos ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Pinakialaman po nila ka sa pamamagitan ng panunokso ng Diablo. Doon sa salita ng Diyos, doon sila nagkasala. Ngayon, kung si Eva no natukso, sa panahon ni Jesus, tinangkari ni Satanas si Jesus na tuksoin. Doon sa Mateo 4:4 naman, chapter 4 pala ng Mateo, yung tuloy-tuloy na basa ron, yun ang panunokso naman niya kay Jesus. Una, yung bato gawin niyang tinapay. Kasi nga, nagpasting si Jesus ng 40 days and 40 nights, kaya nagutom din siya. Kasi nga po, dahil nagkatawan tao si Jesus at nagpipray siya ng 40 days and 40 nights. Yan. Tinangka niyang tuksin ngayon ni Satanas si Jesus. At lahat ng magaganda binanggit niya. O sabi niya, nakikita mo ba ang buong mundo na yan? Kung ano man ang meron dyan, ibibigay kong lahat sa iyo. O, tignan niyo kung bumira, no? Kaya Eva naman, ang sabi ni Satanas, Eva, magiging gaya kayo ng Diyos. So, yun naman ang ginamit ni Satanas. Magiging gaya kayo ng Diyos. Kasi sinasabi ni Eva, ipinagbawal po ng Diyos na kanin namin yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng alamanan. Yung puno na yun, doon pa naman nakapulupot itong manunokso, the deceiver. Kaya yung mismong bunga na yon, inokos-pokos ni Satanas at naging maganda sa paningin ni Eva at tinakampo si Eva. Napakasarap, napakagandang tignan, sabi niya. Kaya sabi ni Satanas, o yan, kainin mo na. So, kinain. Then, asawa ko, darling ko, asarap nito. Yan. Doon sila nalaglag sa kasalanan. So, yung kasalanan, yun ang pinarusahan ng Diyos. Como sila yung nagkasala, kaya pinalaya sila ng Diyos. Okay? Sa panahon naman natin, sabi ni Jesus, nagmumula sa puso. Kung ano lumalabas sa bibig mo, ay nagmumula sa puso at yun ang nagpaparumi sa iyo sa harapan ng Diyos. Halimbawa, nagmumura ka kagaya ni Duterte. Yung anak niya, si Sara, palamura. Hindi na may tatanggihan, napapanood yan. Pati Diyos nga, minura niya, pati si Jesus, nilait niya. Ang hindi niya lang malait, yung Diyos nila sa Davao, si Kibuloy. Kibulok, sabi ng iba. Hindi niya mamura. Bakit? Kaibigan niya yun, sabi niya, ako na ang Kristo. Buti pa yun, nire-respeto niya, pero ang Diyos na gumawa sa kanya. Anong tawag ni Kibulok? Ni Duterte sa Diyos? Stupid God. Ano sabi naman niya kay Jesus? Putang niya, sabi niya. Ang Diyos niya, pinako niyo sa cross. Kung ako lang ang Diyos, susunogin ko kayo. Putang niya. Meron pa kasama mura. Kaya ganyan po, no? Yung kasalanan na sabi niya. Noon pa, sa panahon pa lang ng Enes, nakita na ng Diyos. At kaya sabi niya, yung lumalabas, yun ang nagpaparami sa inyo sa paningin ng Diyos. Anong dalawa lang pandaraya. Yang flood control po, pandaraya yan. Nakita niyo naman sa balita, pinakita. Walang ginawa, pero merong kontrata yun at nabayaran. Nabayaran po ng pera ng taong bayan, pero walang nagawang dike o ano man yung project flood control na tinatawag.
Yung bang mga kontratista po, yung isa nga, meron silang ngayon, inahabol na ng biyaya. 40 ang kotse. Yung iba, hindi niya man magamit eh. Yung sabi niya, yung isang kotse, dahil meron yan lalagyan ng wine, nagustuhan ko, kaya binili ko. Ano pa ang sinabi niya? Yung Discayas, taga-Pasig, nakita ko ito, may magandang payong. Kaya binili ko. Payong lang at saka yung lalagyan lang ng alak. Pero ang tanong, nagamit ba? Hindi po. Ngayon, under yung mata ng biyaya nakatingin sa kanila ngayon. Okay? Siyempre, kung isumiti lang nila yung katotohanan. Yan. Kaya sabi ng Biblia, lahat sa pamamagitan ni Adan, pumasok ang kasalanan. Kita niyo po. Pumasok ang kasalanan sa mundo na kinalalagyan natin. Kaya lahat po tayo ay taong makasalanan. Ang sabi pa ni Pablo dito, eto po, bakit po tayo makasalanan? Ang sabi ng Biblia. Ito po ang tanong dito, bakit tayo makasalanan? Dito sa Roma chapter 3, verse 18, anong sabi ni Pablo? Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Kung marunong po silang matakot sa Diyos, isipin niyo po, kongresista, abogado, senador, abogado, pero yung labag sa batas, nilalabag nila. Tsaka lang po namin nalaman, labag pala sa batas. Isa kang, kagaya ni Escudero, nasa gobyerno. Tapos kung tumanggap ka ng 30 million mula sa isang pribadong sektor, bawal po pala yun. Pag nasa gobyerno ka, bawal. O hindi ba niya alam yun, na abogado siya? Sa bagay, di ko masabi kung totoong ba abogado siya. Kaya kasi po, yung lang impeachment na nakasaad sa ating konstitusyon, hindi niya po tinupad. At gumawa siya sarili ng batas. Abogado ba yan? Tanong, abogado ba siya? Eh kung abogado siya, bakit niya tinanggap yung 30 milyones mula sa isang Diskaya? Diskaya rin po yung kababayan niya, kaibigan, sabi niya eh. From Bicol. Eh, Diskaya din po yung ibinulgar ngayon ni Mayor Vico Soto ng Pasig. Paano yun? Kaya tandaan niyo po yung nabanggit po dito sa sinabi ni Lord Jesus, yun ang nagpaparami sa atin. Kaya ka lang malilinis. Once na tinanggap mo si Jesus, accept Christ, doon ka malilinis. Tayo, wala tayong magagawa, paano tayo malinis? Pero sa pagtanggap natin kay Jesus, lahat ng tao ay malilinis po sa kasalanan. Unless natanggapin po nila si Jesus, wala pong malilinis talaga. Para malinis po tayo, accept Christ. Yun. Ang mahirap, may Kristo na sa puso, pero mandaraya pa. Nakapagtataka po, bigla silang tumayo at nagsalita. At kayo sa Kongreso, ganun din po. Nagsalita po kasi si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Kaya yung mga sabi ni Pastor Benny, sana pangalanan niya yung mga kongresista na involved. Senator na, contractor pa pala. At meron pa na bulgar. Yung sa COA. Yung COA ang nangunguwenta ng pera ng gobyerno. Nagkataon yung asawa niya, contractor pala. Ang masakit, kung todo, deny po sila. Pero darating ang araw, yan lahat ng denial nilang yan po ay pananagutan naman nila. Kasi po, bawat isa sa atin, ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa kasulatan, lalo na po, tingnan natin yung nakasulat, sa 2 Korinto ba yun? Ito po, sa 5:10.
sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya lahat ng tao may katawan, lahat ng ginawa nila, mga politikos, hindi lang politikos, lahat tayong tao. Aharap po tayo sa lahat tayo, wala tayong ligtas. Aharap po tayo sa korte ng Panginoong Yesus. Dito naman po sa mangangaral, ang sabi ng mangangaral ay ganito naman. Sa Lumang Tipan, sabi po ng mangangaral ay ganito naman ang kanyang binanggit. Mangangaral chapter 12 verse 14. Lahat ng gawin natin ay agmano o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Yan. Wala po talagang takas ang tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa na hindi harap po sa hukuman ng Diyos doon sa langit. Kasi po, itong lupang ito, susunugin po ito, walang matitira. Kaya doon na po tayo sa langit at doon tayo nakapila. 2 linya lang at doon babasahin po kung ano ang mga ginawa natin o ipakikita ng Diyos sa pamamagitan ng libro sa langit. Kung anong ginawa mo, yun po ang atulan ng Diyos. Tandaan niyo po, sa Lumang Tipan, kay Batadan, pinakita na magkasala sila, pinalaya sila ng Diyos. Ganon din pong mangyayari ngayon. Pag nakita, hindi ka karapat-dapat sa langit, palalayasan ka rin ng Diyos at sabi niya, sige na, doon ka sa apoy ng impyerno at kasama sa taas. Yan nakasulat naman po sa Mateo 25, sa 31 at saka yung 41, yung kambing at tupa. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Sana meron kayong natutunan. Mag-ingat po tayo sa ating pagkatao dahil yan mismo pagkatao natin yan po ang ihaharap natin sa hukuman ng Diyos. At upang tumanggap ng anumang atol sa ginawa natin, masama man o mabuti ang binanggit ng Biblia. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Nawa magliwanag ang puso't isip ng mga politikos. Naminin na nila yung kanilang mga ginawa. Huwag silang matakot. Kundi tanggapin nila Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at manggagamot. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, wala pong personalan yan. Biblia at kasaysayan nangyayari. Kaya po natin tinatabi. Ano yung mga kurap. Sige po, hanggang dito na lamang. Like and share. Inyong pong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.